Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Statwa ni Noynoy Aquino ililipat daw. Hindi daw nagkasundo yung dalawang magkapatid, ha? Si Chris at si Noynoy Aquino kung saan dapat ilagay yung kanila tatay ng statwa ng tatay nilang si Ninoy Aquino Parks and Wildlife. Sabi ni Pangulong Ninoy Aquino, gusto ng dating Pangulo, gusto ni Noynoy, ang gulo naman ng ano nito, gusto ni Noynoy, yung statwa daw ni Ninoy ay sa Parks and Wildlife Center. Sabi naman ni Chris na ilagay ito sa Ayala Development Site sa North Triangle. Ngayon, kung kayong tatanungin, saan nyo gusto ilagay? Ako gusto ko durugin na lang din yan, tapos pinturahan ng puti, itapon sa Manila Bay. Di ba? At least makadagdag naman sa gastos. Kasi tanong natin sa kanila, bakit ang dami-dami nagugutom na Pilipino? Bakit kailangan yung estatwa na yan? Bakit di na lang idurugin yan, gamitin na lang sa Manila Bay, mabawas-bawasan yung gastos doon? O, di ba? Dami-dami naghihirap na Pilipino, inaasikaso yung estatwa. Kayo talaga? Mga inayo pa kayo? Oy, Cara Jane, sa gitna ng ilalim ng Manila Bay, korak. Kaya lang pollution yan. Wag dyan, pollution yan. Ang bilis naman ng takbo, hindi ko na mabasa. Sa dump site. Ay, dako. Baka makabara lang yan doon. Maka-istorbo doon sa mga basura doon. Ang dami pa namang napapakinabangan doon. Di ba pagka nagpupulot yung mga may mga napapakinabangan sila, mga pera na andon, may mga iba pang mga gamit na gagamit yun. Ito walang pakinabang to pag dinurog to doon. Sagabal lang sa basura yan. Dahil mas malala pa sa basura yan. Ipakilo. Alam mo, dapat talaga durugin na lang yan. Gawing bato. Tapos bato o buhangin kung pwede. Mga pebbles, maliliit. Tapos ihalo sa simento. At least makagamit. Tapos ibigay nyo sa may hirap. Diba? Kala ko ba concern kayo sa mga may hirap? Idurugin nyo na lang yan. Ibigay nyo sa may hirap. Diba? Ay, alam ko na. May point kayo. Ito, magandang suggestion, ha? Durugin yan. Gamitin niyang semento, tapos paggawa ng divider yung CR na ginawa ni Pinoy. Para mapakinabangan naman. Walang silbi ang ganyan eh. Ayan grabe. Sa bahay nila, durugin, ibigay sa bahay nila. Ay, grabe. Gawin pa ng back. Oo nga, sa Manila Bay para mabawas-bawasan yung gastos doon. Diba? Concern naman sila sa mga mahihirap eh. Yan. Gawing inodoro, gawing scarecrow. Ay, tama. Alam, hindi kasi masyado dito yan, yung scarecrow na yan. Walang ganyan dito masyado eh. Medyo delicate. Walang ganyan kasi, ewan ko kung may ganyan sa, meron naman siguro dun sa mga rice field. No way, he's not a hero. Kaya nga durugin na lang sayang lang eh. Sa loob ng palengke, lagyan ng sabitan. Sabitan ng alam mo yung yung timbangan. Yun na lang, at least may pakinabang. Tama, yung isa, sabi ni Ryan J. Bersosa, ibigay sa NPA. Correct. Tama ka dyan, ha? Tumpak, wapak. Kasi siya naman ang nagpalaya doon sa mga yun eh. Siya naman ang may invento niyan eh. Di ba siya may gustong makikipag-isa na lang tayo sa mga GenPA? Ibigay na lang sa kanila. Sabi ni Edmar Peret, estatwa o bigas? Ha? Ewan ko ba? Ano bang pinipilit nila dyan? Lahat na lang target na ng bigas ang kino-compare. Gawing target shooter. Pwede, no? Para malaman yung Ayun talaga, oo. Yan ha. Sa West Philippine Sea para matakot yung mga kung sino man yung sasakop sa atin. Ay, mamaya maganda yung pag-uusapan natin ha. Pag-usapan na kaya natin.
Wag muna. Kayo naman masyado kayong hototay eh. Hinay-hinay lang. Pag-uusapan muna natin. O, lipat tayo ng issue, ha? Walang kwenta yung issue na yan eh. Sa totoo lang ha, walang... Ay, ito naman News 5. Pinag-aaksayan pa ng panahon tong hinayupak. Ay, September pa pala itong news na ito. September 13 pa yan, ha? Pinag-aaksayan nila nun. Delayed na pala yan, ha? Disclaimer, September 13, 2019 pa yan. Ito naman. Ay, nako. Ito yung bagong patakaran nitong DOTR. Siyempre, madami hong bumabatikos dito. Ayan. Pabor ka bang unti-unting bawasan ng distansya sa pagitan ng mga pasahero sa public transportation? Pabor ka ba unti-unting bawasan ng distansya sa pagitan ng mga pasahero sa public transportation? Alam mo, eto medyo matinding usapin to kanina. Matindi yung kahita niyo yung presko ni Pangulong Duterte. Matindi yung kaninang usapin na yun, ha? Kasi medyo tutol ang DOH pero pabor ang DOTR. Tutol din si Secretary Anyo ng DILG sa ng DOTR. Kaya bukas pag-uusapan nila yan. Tapos ngayon, kahit nga daw si Sec Roque medyo nalilito. Hindi niya alam ang isasagot sa media. Tapos, sabi niya basta si Pangulong Duterte na lang ang bahala dyan. So, yun yung kaninang diskarte no? Actually, ako medyo, sa totoo lang hindi ko rin mag-gets nung una. Sabi ko, bakit babawasan? Ang dahilan ng DOTR, una, siyempre sa ekonomiya. Kailangan ng kumita at the same time, kailangan din para mas... kasi unti-unti nang binabalik sa normal di ba? Kahit yung ibang mga bansa, ganyan din. Unti-unti nang binabalik sa normal yung sitwasyon. So, ang hindi ko maintindihan dito, sabi nila, medyo delikado. Okay? Kasi, ito mangyayari magiging ganyan. August 19, 1 meter, di ba? September 14, kaganina, 0.75 meters na. September 28, 0.5 meters na. At sa October 12, 0.3 meters na. So, nung una, sabi ko, sandali. Parang alanganin ako dito. Hanggang inintindi ko, sabi nila, sa ekonomiya, which is tama naman may point naman na dapat na talaga nating inuunti-unti. Hindi naman kasi biglaan Inuunti-unti na nating buksan ng ekonomiya hanggang yung mga tao masanay na mabuhay na nandyan si COVID. At the same time, syempre, kailangan na din ng mass transportation. At sabi pa ng DOTR, ito, hindi lang natin basta nire-reduce yung ating physical distancing. Marami po tayo na implement na protocol. Nandiyan na po yung mandatory use of face mask, mandatory use ng no talking, tama. No cellphone usage sa loob, no eating, tapos nandun yung tinatawag nating temperature screening yung bago pumasok. Actually, ang sabi kasi nila, sabi naman nila, alam niyo ba yung sayang hindi ko na na to wait lang subukan kong hanapin. Yung sabi nila saan ba daw yung mga delikadong lugar? Delikadong lugar na mas prone mahawa ang tao sa COVID. Una isa sa mga sinasabi nila is yung bar at saka yung yung bar, siyempre inuman at saka kainan, restaurant. Bakit? Diyan kasi sila talaga nagtatanggal ng mask. Malaking factor talaga yung mask at siyempre face shield na rin. Kasi isipin mo, tama nga naman. Ako nga, putya, ang hirap.
'Di ba kayo na lang pag magmamask kayo, may face shield pang, hirap-hirap magsalta, hindi na nagkakarinigan minsan. Totoo naman. Medyo doble na yung suporta. Sabihin doble na yung depensa natin sa COVID. Kaya hindi katulad sa ibang bansa, 'di ba? Sa ibang bansa nga sabi nila, sabi ng mga taga DOTR, sa ibang mga bansa nga, yung mga mass transportation nila wala na masyadong social distancing Basta importante naka-mask, no talking. Sa atin, naka-mask na nga, naka-face shield pa. So parang pwede, 'di ba? Pwede na. Parang ganun ang dating. Tama nga naman. Kasi ang talagang nagkakahawaan naman, yung mga tulad ng mga church, mass gathering, sa mga bar, sa mga restaurant, sa yusihan, kasi dyan nagtatanggal ng mask. So, ang tanong ko sa inyo, kayo ho ba ipabor dito o hindi? Kung akong tatanungin mo, medyo mass transportation lang to Ulitin ko, mass transportation lang ito. Sa akin, parang pwede na. Pwede na kasi, anyway, sabi naman nila okay, eto wait lang, tingnan ko. Sabi naman nila, meron naman, meron namang nilalagay na, aside naka-mask, naka-face shield, meron pang nilalagay dito pag sa mga jeep. Sa MTR naman, mahigpit dahil meron namang dong mga harang pa din. At the same time, may mga security na bawal talaga ang mag-cellphone, di ba? So sabi ni Lemon de la Cruz, no! Galit si Madam Lemon. Sabi ni Michael, pabor po. Oo, nasa tao din lang din yan. Kaya lang, alam mo, minsan na kasi etong mga Pilipino, wala kasing, parang minsan ang hirap pagkatiwalaan. Wait lang Kasi sample kanina nagpunta ako ng may binili lang ako sa grocery. Sabi ni Randall Bunagan, dito bawal talk sa public transport. Dapat naman talaga. Meron ako sa grocery. Pambihira. Yung cashier, tinakot ko talaga Sabi ko, ate, hindi ka ba natatakot sa COVID? Ginanong ko talaga siya Ay sir, bakit po? Kasi yung face shield mo nakataas Alam mo ba, dati akong may COVID, ginanong ko talaga. Etong August may COVID ako. Baka gusto mo ibaba yung face shield mo. Abay, agad-agad na binaba. Hindi, alam mo, ibig ko lang sabihin, bakit ko ginanon? Totoo naman, August may COVID ako O, di ba? Bakit ko ginanon? Kasi, di ba, yun nga yung prinsipyo nun dapat we would assume na lahat ng kausap natin ay may COVID. Dapat ganun tayo, defensive tayo. Kung meron naman tayong face mask at saka face shield, magandang na yun, magandang hindi magkakahawaan na yun. Malaking percentage na hindi na magkakahawaan yan. The only way na magkakahawaan yan, siguro pag may hinawakan ka, na naduraan niya, tapos sinaksak mo sa mukha mo, ganun. Pero kung may face shield ka na, may face mask ka na, pero dapat tamang paggamit kaya lang, minsan kasi, kanina pa inis na inis ako dun sa, yung naglalagay nung mga bag. Sa ibang bansa walang ganun yung gino-grocery mo ilalagay sa bag. Inis na inis ako sa kanya kasi binubola niya yung cashier. Tapos nagkwentuhan sila ng kwentuhan. Hindi siya naka-face shield yung cashier. Etong si nagbagman, talagang wala, dal. Yung pala, nalaman ko dun sa kabilang cashier, chismosa rin ako Bagong pasok lang pala itong cashier na ito. Kaya pinagbubula nung nagbabag. Binubula niya. Bagger, yon. Ayun naman bagman. Si Bagger, binobola niya yung yung cashier. Hindi naka-face mask yung cashier. Kaya talagang sabi ko, ate, di ka natakot? Dati ako may COVID, August lang, kagagaling ko lang. Abay, binaba talaga yung face shield. Kasi ayan ang problema minsan sa atin Kaya minsan tuloy napapaisip ako, okay sana ito kung
yung mga Pilipino merong awareness na, ay, mag-iingat ako, na ibababa ko yung face shield ko. Buti naman, kaya nga ang inaano ng DOTR, sa jeep naman may harang. Sa tricycle naman, ganun pa din. Wala namang nabago. Ang sinasabi lang dito, yung sa MRT. MTR tuloy ako kanina. MRT. Kasi may gwardiya naman dyan. So, pwede kang sitahin kung hindi ka naka-face shield. Hindi nakababa yung face shield mo. Kaya lang, minsan naman kasi, yung totoo minsan sumusunod naman yung mga tao. Ang hindi sumusunod yung mga empleyado. Bala ko nga bumili ng maliit na camera eh. Yung, ano ba ito? Instago, yon. Yung maliit yung nilalagay dito. Para pag lumabas ako, i-on ko lang siya. O kaya, kasi alam ko 5 minutes lang yun eh. Pipindutin mo siya, mag-on na siya. Pag may nakita akong hindi naka-face mask, ay hindi naka-face shield. Kasi sa news may makikita ka Kanina, iniinis ako talaga. Talagang sorry hindi ko sinisiraan ito Please, understand. May mga deboto, inikot pa yung basta yung Nazareno, okay naman sa akin yun, pero may makikita ka doon, hindi naka-face shield, hindi naka-face mask, nakataas, kasi umiinom, pero nakikipagkwentuhan. Alam mo yung minsan, walang walang common sense na lang minsan talaga. Kasi hindi ko naman sinabing huwag kang uminom, hindi ko naman sinabing huwag kang, kung iinom ka, di lumayo ka sa tao, tanggalin mo yung face mask mo, tsaka ka uminom. Common sense nga eh. Bakit? Baka sabihin mo, hindi naman ako nagsasalita eh. Paano kung may magsalita yung sa harap mo na hindi tama yung pagsuot ng face mask? O di kaya, yung mga telang face mask, hindi effective yan. Hindi 100% nasasala niya ng laway. At kaya nga mura iba dyan eh. Kasi ang nipis-nipis niyan. Kaya nga yung iba gusto yan ang ginagamit kasi washable kuno. Pangalawa, manipis yan, komportable, pero protection-wise hindi. Paano ko bigla nagsalita yun habang umiinom ka o di napunta sa bibig mo? Yun ang problema minsan. Ang problema sa ating Pilipino, kaya minsan tuloy naisip ko, higpitan pa lalo, kasi may mga Pilipino talaga na mahina ang yung parang walang pakialam. Kasi ang dahilan naman nila, puproteksyonan naman ako ni Nazareno. Medyo sabit-sabit naman po yun. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi porket ang Diyos ay a healer. I know that Jesus is the healer, Jehovah Rapha. Pero hindi ibig sabihin magpapabaya ka na. Diba? Hindi naman ganon. Alam mo, hindi ganon ang tinuro ng Biblia. So sana naman medyo ingatan mo yung sarili mo, manalangin ka na, Lord, pang-ingatan mo ako dahil kahit anong pag-iingat ko, kung talagang nandyan ang virus, mahahawa ako. So, Lord, pag-ingatan mo ako. Yun ang prayer. Pero ikaw din, mag-ingat ka din. Hindi yung, hindi, bahala ng Diyos sa akin. Anyway, pupunasan ko lang naman yan, tapos papahid ko sa sarili ko. Naiinis ako sa mga ganun tao. Pasensya na.